Magandang hapon po sa ating lahat. Ako nga pala si Joy Alcriza, ang iyong host sa hapong ito. Malugod ko kayong tinatanggap sa ating debate ngayon. Ang ating tatalakayin ay isang napakalagang isyu sa ating bansa na lalo na sa malalapit na halalan. Ang mga estratehiya sa pagsugpo ng cyberbullying, fake news at trolling na sumasalot sa ating online space. Sa harap ko ngayon ay may dalawang panig na magbibigay ng kanilang mga perspektiba sa panig na sumasang-ayon sa mas aktibong pagtugon ay narito sina Francis Velasco at Caballero Mayet. Sila ay may kanya-kanyang positibong mga pananaw at ang panig naman na nagbibigay diin sa mga posibleng negatibong epekto at alternatibong pamamaraan narito sina Andrew Bueno at Josibel Mir. Magkakaroon tayo ng 30 minutes na talakayan kung saan ang bawat panig ay nagpapahayag ng kanilang mga argumento at magkakaroon ng mga pagkakataong matugunan. Simulan na natin ang ating debate sa hapong ito. Maraming salamat po. Naniniwala kami na dapat nagkaroon ng mas matinding pananamtan ang mga social media platform. Kailangan nilang magpatupad ng mas mahigpit na polisiya sa pag-moderate ng nilalaman. Mas mabilis na pagtanggal ng mga paminsalang impormasyon at mas malinaw na proseso kung paano nalalaganap ng kanilang mga algorithm ang mga impormasyon. Ito ay mahalaga upang maprotektahan ang ating mga kandidato at ang integridad ng ating magandang hapon sa inyong dalawa. Bagamat naiintindihan namin ang layunin, dapat natin isang alang-alang ang kalayaan sa pamamagitan. Subalit, ang sobrang higpit na pagkontrol sa nilalaman ay maaaring umantong sa censorship at pagsukil ng mga lehitimong opinyon at kriticismo sa politika. Mahirap tukuyin ng may katiyakan kung ano ang fake news at mapaminsalang nilalaman. So, sumang-ayon po kay Dizan. Bukod ito, kailangan ng mas malawakang kampanya sa public awareness at media literacy. Dapat turuan ang publiko kung paano makilala ang fake news, maunawaan ang epekto ng cyberbullying, at matukoy ang mga taktika ng trolling. Sa pamamagitan nito, magiging mas mapanuri ang ating mga mamayan sa kanilang nakikita sa online. Mahalaga ang media literacy, ngunit hindi ito sapat. Ang dami ng impormasyon online ay napakalaki, kaya mahirap itong kontrolin. Bukod pa rito, ang pagpapatupad ng mga batas laban sa cyberbullying at fake news ay maaaring maging responsibilidad ng bawat individual sa kanilang online sa pag-uugali. Ang sinasabi ng kabilang panig tungkol sa kalayaan sa pamamahayan ay mahalaga. Ngunit, hindi ito dapat maging dahilan para hayaan natin kumalat ang kasinungalingan at pananakot na sumisira sa ating demokrasya. Ang regulasyon ay hindi censorship kung ito ay nakatuon sa pagkutakal sa karapatan ng iba na magkaroon ng malinaw at totoong impormasyon. So, tungkol naman sa enforcement, bagamat hindi ito nangangahulugan, hindi natin dapat subukan. Kailangan ng mas matinding cooperation sa pagitan ng gobyerno, mga social media, platform at mga fact-checking organization. Dapat din tayong maglaan ng sapat na resources para dito. Sa paghihigpit ng online content ay maaaring gamitin ng mga nasa kapangyarihan upang matimikin ang oposisyon. Sino ang magdidesisyon kung ang totoo at ano ang hindi? Ito ay maaaring humantong sa pag-aabuso sa halip na magtuon lamang sa regulasyon. Dapat natin palakasin ang edukasyon at kritikal na pag-iisip ng ating mamamayan. Dapat silang pag-responsable sa pag-filter ng impormasyon at sa kanilang online na pakikitungo sa iba. Ang sobrang pagdepende sa regulasyon ay maaaring magdulot ng slippery slope, kung saan unti-unting mawawala ang ating online na kalayaan. Sa panig na tumututol,
Paano niyo susupuin ang malawakang disinformasyon na maaaring magresulta sa maling pagpili ng mga botante kung hindi natin hihigpitan ang pananagutan ng mga platform at magpapatupad ng mas matigas na batas laban sa fake news? Ang tanong ko, ang edukasyon lamang ba sa pagsaharap na organisadong mga kampanya ng disinformasyon? Sa panig na sumasang-ayon, hindi ba ninyo nakikita ang panganib na ang inyong mga mungkahing regulasyon ay maaaring gamitin upang supliin ang limitihimong kritisismo sa gobyerno o sa mga kandidato? Paano ninyo masisiguro na ang mga ito ay hindi magagamit laban sa kalayaan sa pamamahayag? Para sa panig na tumututok, ano ang iyong konkretong at alternatibong mga estratehiya bukod sa edukasyon upang maprotektahan ng mga individual na biktima ng matinding cyberbullying at trolling, lalo na ang mga kandidato na maaaring masiraan dahil dito sa panahon ng halalan. Para sa panig na sumasang-ayon sa pagpapatupad ng mas mahigpit na regulasyon, paano ninyo titiyakin na hindi ito magiging sobrang bigat sa mga maliliit na platform o maging hadlang sa inobasyon sa online space? Naniniwala kami na ang aktibong pagtugon sa cyberbullying, fake news at trolling ay hindi lamang isang opsyon, kundi isang pangangailangan upang mapangalagaan ang integridad ng ating halalan at ang dignidad ng ating mga mamamayan. Ang kalayaan sa pamamahayag ay mahalaga. Ngunit, hindi ito dapat maging lisensya para sa panunulira at kasinungalingan. Mahalaga ang malayang pagpapahayag at ang karapatan ng bawat isa sa pagpapahayag ng kanilang opinion. Dapat tayong mag-ingat sa mga solusyon na maaaring magresulta sa censorship at pang-aabuso. Ang mas matibay na edukasyon at ang pagpapahalaga sa responsableng paggamit ng internet ay mas pangmatagalang solusyon. Ang pagbibigay ng suporta sa mga biktima at ang pagpapalagot sa mga napapakalat ng kasinungalingan at pananakot ay mahalagang hakbang tungo sa isang mas bukas at mas makatarungan online environment, lalo na sa mga panahon ng halalan kung saan ang informasyon ay may malaking impluwensya. Dapat nating bigyang diin ang responsibilidad ng bawat individual at ang pagtutulungan ng komunidad sa paglaban sa cyberbullying, fake news at trolling. Ang sobrang pag-asa sa regulasyon ay maaaring hindi maging epektibo at maaaring magdulot pa ng hindi inaasahang mga problema. Ang pagtutol ng kabilang panig sa regulasyon dahil sa takot sa censorship ay nabubunuan. Ngunit dapat natin tandaan na ang kawalan ng regulasyon ay nagbibigay daan sa malawakang pang-aabuso at disinformasyon na mas nakakasira sa malayang pagpili ng mga botante. Ang ating layunin ay hindi pigilin ang lehitimong opinyon, kundi pigilan ang organisadong magpapakalat ng kasinungalingan at pananakot. Kapag tutuon lamang sa pananagutan ng mga plataforma at pagpapatupad ng batas ay maaaring hindi sapat. Ang mga taong may masamang intensyon ay palagi maghahanap ng paraan upang makalusot. Dapat nating bigyan ng mas malaking diin ang pagpapalakas ng kritikal na pag-iisip ng mga mamamayan upang sila mismo ang makapag-filter ng mga impormasyon. Sa panig na tumutukoy, binanggit ninyo ang pagpapalakas ng kritikal na pag-iisip. Ano ang inyong mga perspektibong maipapatupad sa buong bansa, lalo na sa mga lugar na may limitadong access sa edukasyon at informasyon? Paano natin masisiguro na edukasyon ito ay makakasabay sa bilis ng pagkalat ng fake news online? Sa panig na sumasang-ayon, kung magpapatupad tayo ng mas mahigit na regulasyon, paano natin maiiwasan ang posibilidad na ang platform mismo ang magiging tagapagpasya kung ano ang tagapagtanggap na opinyon at ano ang hindi? Hindi ba ito magbubukas ng pinto sa kanilang sariling bias at censorship?
para sa panig na tumututol sa harap ng mga organisadong grupo na sadyang nagpapakalat ng mga fake news at nagigipit online. Sapat na ba ang pagtuturo lamang sa mga individual na maging makulori? Hindi ba natin kailangan ng mga direktang aksyon laban sa mga nagpapakalat ng ganitong uri ng mapagmensalang nilalaman? Para sa panig na sumasang-ayon, ang pagpapanagot sa mga platform ay maaaring magresulta sa sobrang paghihigpit sa lahat ng uri ng content. Kahit pa ang mga lehitimong opinyon o satirical na mga pahayag, paano ninyo babalansehin ang pagproprotekta sa integridad ng halalan at ang pagpapanatili ng malayang espasyo para sa iba't ibang uri ng online na ekspresyon? Ang isa sa mga konkretong hakbang na maaari natin isulong ay ang paglikha ng isang independenteng komisyon na may kapangyarihang mag-imbestiga at magrekomenda ng mga parusa sa mga individual o grupo na nagpapakalat ng malisosyong fake news na may layuning manipulahin ang halalan. Ang komisyon ito ay dapat binubuo ng mga eksperto sa batas, teknolohiya, at media. At dapat itong maging transparent at accountable sa publiko. Bukod dito, ang mga social media platform ay dapat magpatupad ng digital watermarking sa mga political ads upang mas madaling matuntun ang pinagmulan nito at maiwasan ang mga hindi otorisadong paggamit. Ang paglikha ng isang komisyon na may kapangyarihang magparusa ay maaaring maging problemado. Pagdating sa due process at karapatan sa malayang pamamahayag, sinong magtitiyak na ang mga desisyon ng komisyong ito ay hindi mababahiran ng politika? Sa halip na magtuon sa pagpaparusa, pagkatapos mangyari ang insidente, mas mainam na mag-invest sa proactive measures tulad ng masusing fact-checking initiatives na may malawak na sakop at mabilis na pagtugon sa mga kumakalat na maling impormasyon. Ang mga mamamayan mismo kung may sapat na kaalaman ang magiging pinakamahusay na depensa laban sa fake news. Ang pagpapalakas ng media literacy ay mahalaga, ngunit hindi dapat maging tanging solusyon. Dapat din tayo maglaay ng mas maraming resources sa pagsuporta sa mga biktima ng cyberbullying at pagkakaroon ng mga accessible na mental health services at legal na tulong sa mga makakatulong sa kanilang pagbangon at paglaban sa mga umaatake sa kanilang online. Kung ganito ang pagtutulungan sa pagitan ng mga law enforcement agency at mga social media platforms ay dapat pagtibayin upang mas mabilis na matukoy at mapanagot ang mga constructors ng cyberbullying at organized trolling campaign. Ang pagtutulungan sa pagitan ng law enforcement at mga platform ay maaaring magdulot ng pangamba sa privacy at data security ng mga ordinaryong internet users. Dapat tayong maging maingat sa pagbabalanse ng seguridad at kalayaan online. Sa halip na palawigin ang kapangyarihan ng Estado ng online space, mas mainam na palakasin ang mga mekanismo para sa self-regulation sa loob ng mga komunidad online. Ang mga gumagamit mismo sa pamamagitan ng community guidelines at reporting mechanisms ay maaaring maging epektibong tagapagbantay laban sa mapaminsalang pagkakas. Ngayon, maraming salamat sa ating mga kalahok sa kanilang mga makabuluhang argumento. Malinaw na ang issue ng cyberbullying, fake news at trolling sa panahon ng halalan ng isang komplikadong usapin na nangangailangan ng maingat na pagsaalang-alang sa iba't ibang perspektiba. Nakarinig tayo ng mga argumento mula sa panig na sumasang-ayon sa mas aktibong papel ng mga platform at gobyerno sa pamamagitan ng mas mahigit na regulasyon at mas malawakang kampanya sa edukasyon. Sa kabilang banda, narinig din natin ang mga pag-alala tungkol sa kalayaan sa pagpamamahayag ng mga posibilidad ng pag-aabuso sa kapangyarihan.
Mahalagang patuloy nating pag-usapan at pagtutulungan ang mga estratehiya ng epektibong makakasugpo sa mga negatibong online na aktibidad na ito nang hindi isinasakripisyo ang ating mga batayang karapatan at kalayaan. Muli, maraming salamat sa ating mga panelista at ang inyong pakikinig. Hanggang sa muli.